Alright, let's go, vámonos. Sige pa. Mamaya ulit. Tingnan natin kung tatagal. Nag-iisip na eh. Ayun nga guys, good morning. So ito, kaka-out lang namin sa work. So kakwentuhan ko si Ricardo, yung bago naming Mexican na pumalit dun sa ipinasok ko na hindi tumagal. Kasi marami siyang katanungan eh. Ang totoo niyan, nakakapag-English siya. Sa lahat nung ilan na yung Mexican dito na pumasok na hindi tumagal. Tapos yung ilan yung Pilipinong ipinasok kung hindi din tumagal. Then sabi ko nga sa inyo, bago ko sila pinasok dito, sinabi ko naman yung real situation. Eh itong isang to kakaiba, nakakapag-English to. So marami siyang tanong, marami din siya natutuklasan about doon sa pag sumobra yung oras natin, hindi bayad. So napapaisip siya. And then dahil nga 3 shift na siyang duty, umaga, hapon, gabi. So, alam niyo yung parang hindi siya nakakatulog. Sabi niya, nakakapagod yung papasok ka ng trabaho, wala kang tulog. So, unti-unti marami siyang nare-realize. Napapaisip nga siya ngayon, habang naglilinis kami. Ang dami niyang tanong. Sabi niya, lilinisin pa ba natin to? Sabi ko, pumili ka. Gagawin mo ng maayos yung trabaho mo, kahit na sobra na sa oras at hindi bayad, or mas pipiliin mong i-stop na yung ginagawa mo at umuwi na tayo at matulog. So isa yun sa mga dahilan na parang alam niyo yung maayos kang magtrabaho, then mapupunta ka sa trabaho na lagi kang nagmamadali, na feeling mo hindi mo nagawa ng maayos yung trabaho mo kasi alam niyo yung pag sumobra ka sa oras hindi nababayaran. So lahat ng tao nagmamadali, parang ganon. Brad, ang ingay ng mga baka. Napapaisip na yung bago. Ang dami ng tanong, kaya nga yan eh. Sabi niya, paano tong iba? 4 na oras na tayo. Sabi ko, pumili ka. Lilinisin mo pa ba yan? O uuwi na tayo? Sabi niya, hindi na. Kasi 4 na oras na yung binabayaran eh. Sabi niya ganon. Tapos sabi ko, hindi naman kami ganito dating magtrabaho. Dati maayos kaming magtrabaho. Kumbaga, kinain na kami ng sistema dahil nga nagmamadali, gusto namin matulog. Dati binabayaran. Sagot naman niya sa akin, hindi. Kahit na binabayaran ngayon, mas pipiliin ko matulog kaysa doon sa mag-extra oras kung binabayaran. Sabi niya gano'n. Dami niyang tanong. Napapaisip na siya, sabi niya, sa tingin niyo ba mag-stay ako? Umalis na lang ako. Can you imagine? Even yung kalahi nila, napapaisip na rin. So, yun yung madalas yung sinasabi ko, kaya doon sa mga makukulit po, yung mga nagme-message sa akin, tawag ng tawag. Kaya hindi na ako sumasagot eh. Sabi ko nga po sa inyo, ayoko na mag-recommend. Kung gusto niyo pumunta na lang kayo dito, mag-apply po kayo. Ayoko na mag-recommend kasi unang-una, pag ako yung nagpasok, kahit hindi ko kayo kaibigan, babakapang ko kayo kay boss eh. Sasabihin ko, friend ko yan, ganito. Then ako na naman yung mapapahiya, di na naman tatagal. Kasi halos lahat ng matatamis sa salita, lahat ng pangako na nakinig ko na doon sa mga kababayan natin. Sir, para sa Lamia, parang awa nyo na, mayroon pa mag-o-offer. Kalahati doon ng sahod nila, ibibigay nila sa akin. Magka-LMIA lang. Diyos ko, lahat na ata ng pangako binigay na nila. Para lang daw magka-status sila dito. Ang ending pagdating dito, kahit na LMIA, para sa LMIA, hindi pa rin tumatagal. Pag nalaman nila yung sistema dito. Kagaya na lang nung nangyari doon sa ipinasok ko kay RB. So, nung pumunta siya dito, usapan naman na talaga namin kung magwo-workout, mag-i-stay siya. Pero unti-unti nagbago eh. Parang pinipilit naman niyang kayanin. Kaya lang nung na-realize niya yung mga pangyayari kagaya ng natumbahan kami ng baka, sumobra yung oras. So sabi nga niya, paano yan kapag ganito? So sabi namin, ito yung problema, hindi na to bayad. Hanggang sa magpapangabot na yung next milking natin. And then, alam niyo yung environment mo, yung paligid mo parang toxic. Kasi, kagaya na that time may pay stub kami na lumabas. So yung 12 hours of working namin, 10 hours lang yung binayaran. So parang nakinig niya lahat yung usapan, mga visit na yung mga kasama ko, even ako, na nagmumura na ganan. Hindi tayo binayaran. So parang nakikita niya yung, parang ganito yung sasapitin ko din dito .
12 hours kang nag-work, 10 hours lang yung binayaran. So sabi nga namin, yan yung mga bagay na titiisin mo dito. And especially ngayong summer, na-orient na rin namin itong bago, itong Mexican. Sabi nga namin, ngayong summer mag-harvest. So after milking, tutulong tayo doon. Dito sa mga iba, pabor, kasi nga ang trabaho nila is 7 to 5, so okay lang. Kung tanghali, bayad pa rin sa kanila. So tayo, after milking, hindi tayo uuwi. Tutulong tayo doon and then magpapang-abot na yung second milking natin. So, wala na tayong tulog. Mag-aalas 12 na. Pero yung haba nung tinapos namin dyan, ayan pa yung mga kasama ko. Hindi pa kami nakakauwi. So babalik pa kami ng 1:30 para mag-milking. Kaninang umaga nag-milking kami. Then after ng milking, dumiretso na kami dito, tumulong kami. So magpapangabot na yung unang milking namin sa pangalawang milking. Sabi ko maraming beses na kami dito may mga tulong na ganyan para kami nagtatrabaho ng libre. So para napapaisip na rin siya. And then nangihinayang lang ako. Sa totoo lang, nangihinayang lang ako doon sa mga LMIA namin kasi nung natanong ko nga si boss, 4 daw yung LMIA naming available. So kung 4 yung LMIA naming available, nakuha na sana nung isa kung hindi umalis, kung natyaga niya, malamang sa malamang kasunod nun yung maipapasok ko puro Pilipino na sana. Kaya lang nga, dahil nga alam niyo yung pagkaalis niya, nagpasok na kagad si Mokong. Kasi yung LMIA namin na 4, hindi pala pwede yung isa kay Alan kasi si Alan kailangan pa ng LMIA. So, kailangan ni Alan ni supervisor kasi yung family niya is kinuha niya, na dito na kagad yung family niya, hindi pa siya nakaka-apply ng PR. So, mag-a-apply pa ng isang LMIA para kay Alan as supervisor. So, anong nangyari, yung consultant namin si Kel, na wrong send, na i-wrong send niya kay Alan yung i-message sana niya kay boss. Na nalaman namin, ito yung eksaktong message, na si Mokong pala may tinatrabahong mga kalahi niya na makapasok dito. So sabi namin, tamo, ang gusto talaga ni Mokong parang majority dito is kalahi na niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa totoo lang, kaya natin dito na kaya nating magawa ng paraan yung mga nangyayari dito kung lahat tayo makakapasok dito is puro Pilipino. Kasi before naman puro Pilipino yung worker dito, nasingitan nga lang tayo ng ibang lahi dahil nga, alam nyo, kasalanan din ng Pilipino. Pagkakuha ng work permit, aalis. Walang tumatagal. Pero alam niyo po, during time na may teamwork naman kami dito, kahit papano, yung trabahong mabigat ay gumagaan. Kung may pagkakaisa ay gumagaan yung trabaho. Nagagawa ng maayos at tama. Pero ngayon, ang nagiging problema, ito yung mga ilang reason kaya hindi tumatagal . Aside from yung trabaho is talagang mabigat naman, nakakangalay, yung utak mo ang daming iniisip. For example, hindi kayo nagkakaintindihan ng mga kasama mo kasi majority ng kasama namin dito hindi nag-i-English. So kami nag-a-adjust, kami nag-i-Spanish. So yung ibang dumating dito, naisip nila paano ko kakausapin to? Hindi nakapag-English. Tapos pagdating dito sa bahay, kung ang kasama mo lahat dito ay ibang lahi, so nagkakaroon ng ilangan. Pag nagtatawanan sila, feeling mo minsan ikaw yung pinag-uusapan. Pag nagluluto ka, pinagdadabugan nila, especially doon sa mga bago. Sabi ko nga sa inyo, sa akin lang sila hindi nakakaganyan. Ako na lang naiiwan dito, puro ibang lahi ang kasama ko. Pero yung mga bago na makakapasok dito, yun yung isa sa kanilang i-consider na yung bahay na titira nila, sila lang yung Pilipino. Kaya kung sana nakapasok yung nagtuloy-tuloy yung Pilipinong ipinasok natin at susundan ko pa sana na kukuha pa sana ako ng kasi may 2 pang kailangan sana na Pilipino din yung ipapasok ko. Kung nagtuloy-tuloy sana yon, di sana majority Pilipino na yung nakatira dito. Kaya nga lang, hindi na naman nagtuloy yung isa. So dahil nag-backout na naman, nasingitan na kagad tayo ng nito ni Ricardo, nasingitan na tayo. So ngayon, yung message nga, yung email nga ni Kel kay boss is may 2 pa pala uli silang kalahi na kukunin. So sabi ko nga, wala na, majority na dito is So kung makapasok kayo at nag-iisa kayo dito, marami kayong iisipin. Aside pa doon sa sistema namin dito na wala sa ayos, hindi organized, kanya-kanya yung trabaho. Kasi pag kanya-kanya yung trabaho, hindi nyo magagawa ng maayos. Para mangyayari yung trabahong gagawin ng isa na hindi niya ginawa, parang ikaw yung sasalo. Pero ang pinagkaiba kasi namin dito, may kanya-kanya kaming personality. Ako talaga, ayaw mong gawin, hindi ko gagawin yung trabaho mo. Gagawin ko yung trabaho ko, uwi na tayo. Ngayon, pag nasita tayo, sasabihin ko kay boss, silipin nyo yung CCTV, ginawa ko yung part ko. So patigasan, kaya nga lang kinalalabasan,
hindi maayos yung trabaho, madumi na yung makina. So, maraming issues na kakaharapin kayo dito. Ika ngay parang sabi nga namin ganito yung taong hindi palamura, yung taong simbahan, pag pumasok ka dito magiging palamura ka. Yung taong maayos magtrabaho, pag pumasok ka dito, mawawala yung pagiging maayos mo magtrabaho Kasi, papayag ka ba na magtatrabaho ka na libre? Papayag ka ba nang sasaluhin mo yung trabaho ng iba at ikaw ang gagawa? So, parang naanong ko na parang na-immune na ako, parang sabi ko, sige, ayaw nyo gawin, tara, uwi na tayo. Wag na natin gawin yan. Hayaan nyo na masita tayo ni boss. So, uwi na tayo. Hindi ko gagawin yung trabaho nyo kasi ayaw nila makinig, hindi sila nakikinig. May kanya-kanyang diskarte. Pero kung Pilipino, may pagkakaisa kami dito. May kanya-kanya, gawin mo yan, gawin mo to, gagawin ko to. So, maayos yung trabaho. So, that's the reason why walang tumatagal. Isa yan doon sa mga sinasabi ko doon sa mga tinatawagan ko bago kayo tumuloy dito. Sa dami po na nagme-message, pasensya na po kayo. Pero sa ngayon, may isa na kami nag-start. Pero ngayon pa lang parang napapaisip na yung Mexican, napapaisip na kung tutuloy. And then may paparating pandalong Mexican ulit. So update ko kayo. Kung talagang gusto ninyo, sabi ko nga sa inyo, lagi ko kayong binibigyan ng warning kung bago kayo tumuloy. Pero kung gusto nyo talaga, update ko kayo kung ano mangyari dito sa mga bagong to, kung tatagal or hindi. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo. At para doon sa mga gipit na naghahanap ng LMIA, huwag nyo naman po sanang gawing practice tong farm namin. Kung talagang desidido kayo pumasok dito, kasi before may mga iiyak-iyak pa may umiiyak-iyak pa, nagmamakawang makapasok dito. Then nung after na nakapasok, parang alam niyo yun, na desisyonan din niya na huwag nang tumuloy. So naintindihan ko naman kayo at hindi ko kayo pinipilit. Kaya lang, just make sure buo yung loob nyo. Kasi hindi naman ako nagkulang ng paalala. Lagi ko sinasabi sa inyo yung sitwasyon namin dito. And then puro kayo pangako. Lahat ng pangako ninyong i-message sa akin, na may nagme-message pa, mga babae kakayanin daw nila dito. Para sa kaalaman po ng lahat, may dumadating po dito ang laking tao, maskulado. May dumadating po dito, may experience sa farm. Pero lahat ng mga yun hindi kinaya. Hindi din tumagal. Tapos yung nagme-message sa akin, mga babae pa. Hindi ko po kayo sa minamaliit, hindi ko ugaling manghusga ng kakayahan ng bawat tao. Pero sa dami ko na experience dito, may malaking katawan, sabi ko, malaki ang katawan, kakayanin na yan. Uy, may experience sa farm, kakayanin na yan. Pero hindi pa rin nila kinaya. And then, yung mga, hindi naman sa pangmamaliit, may yung babae na, ibang trabaho, tapos masusubukan tong trabaho namin. Hindi ko na po masabi, dahil sa dami nga ng mga pangakong napako na hindi naman kinaya talaga. Nawala na rin ako ng tiwala. Kaya yung mga promises ninyo, sabi ko nga, to see is to believe na lang. So see you guys sa next vlog. Bye bye. God bless.